Ayun mga ka-entry, good morning, good afternoon, and good evening. Okay, so ngayon ay mag-update tayo ng aking ah, backyard na Rhode Island Red layer, no? So, i-update ko kayo noong nag-vlog ako nung gabi yon, no? Nakita nyo dito sa aking channel na Entrepreneur TV. So, yung red light, at mga pag-usap, meron din akong idagdag na mga tips dito sa aking backyard. Entrepreneur TV Backyard Farming Rhode Island Red. So let's start. So ayan, mga ka-entry. So dito sa banda palagi, no? Kasi dito ay malamig. Kasi ang manok ay mainit yata yung katawan nila kasi yung sa feeds yata, no? Isa din yung nakapapainit ng kanilang katawan. So dito ay naka free range sila, no? So dito sila magdapo tuwing gabi. At ngayon sa aking vlog kamakailan, no? So ayan na bulb na yan, yung maliit. Ayan. Hindi ko na yan ginagamit kasi mga 3 weeks, no? Ngayon ay aking nakita ay bumaba talaga yung yung production, yung egg. Iwan ko anong mga, pero ito sa aking nakita lang, obserbaran. Sa research kasi itong red light ay nakapag-produce ng eggs daw. Pero dito pala sa atin sa Pilipinas ay hindi siya gaano applicable, no? So ngayon, isa sa aking nakita na dahilan ay bumaba yung egg production dyan sa bulb na yan na maliit. Ay una, hindi sila masyadong makapagpahinga kung nakaano yan tuwing gabi. Ay hindi sila makatulog. O siyempre kung hindi sila nakatulog, hindi sila makapagpahinga, yung katawan nila ay hindi makaproduce ng ng itlog. So baka siguro sa ibang lugar, sa ibang nation o country, kasi iba yung nila kanilang weather. Dito sa atin ay tropical, no? So ulan at init lang dito, no? Maulan or maaraw. So siguro i-conclude na natin yan ay hindi siya maganda ang kalabasan. So ngayon, update tayo. Mayroong isa. Parang nahihiya. So ngayon ay mag-update tayo sa sana yung itlog, no? Itlog. So papakita ko sa inyo ang itlog. So ayan. No? Ayan. So ito yung itlog ay medium size kasi bago pa lang itong nangitlog itong manok na to. So ang manok na to na nangitlog nito, saan ba yun? Baka teka, parang na yata, nangingitlog yata ito. Baka nandito. Wala. Saan ba yun? Papakita ko sa inyo yung manok na may-ari ng itlog na ito. Teka muna, nasaan yun? Nasaan siya? Nahanap ko pa Hindi din yan. Dito pala. So itong manok na to,
So ito, ayan oh. Ayan na, inahin na yan yung mayari ng itlog na to. So ayan oh. So decalb. No, kasi ang ama nito decalb eh. Ayan decalb. Pero yung ina ay Rhode Island Red. So yung mga kapatid niya, Rhode Island Red. Kasi nung yung ina na yan, yan ang ina nila, pinakaina. At ito din meron ding lumabas na ganyan. No, Rhode Island Red na crossbreed sa decalb brown. So ayan brown. Meron ding lumabas na ang katulad niya ni ganito. Ayan oh. Ayan oh. Yan katulad niyan sa ano yung pinakita ko. So ito yung magiging itlog nila. Okay, brown. Dark brown na may puti-puti na puntik. So ayan, meron din ganito. Meron din akong dark, parang dark na Rhode Island Red. Ang tawag nito, show type. So ayan oh, dark yan eh. Yan no, dark. So ang lumabas, so ito din ay pagka ano, hindi masyadong dark. Kasi ito ay parang mahogany no? Kasi yung pinakaama nito ay dark mahogany. Yung grandfather. So merong dark mahogany. Kasi nung ina nito, ang ama niya, ayan sa ano yun? Ang ama niya, no? Yung pinakaina nito, yung ama niya ay dark mahogany. So merong lumabas na dark mahogany. Ito din na vintage type. Vintage type yan na Rhode Island Red. Kasi yung ina niya vintage type. So meron din dito, papakita ko sa inyo. So ito dark. Dark yan eh. Dark mahogany. Dark mahogany yan, no? So ayan. So ito ay lumabas na decalb brown. At meron din akong sisiw dito na mga decalb. Meron din akong ano dito, yung napaano ko na lalaki, kasi may lalaki talaga no, kasi palimlim lang tayo ng ano, ng native na chicken, manok. Ayan. Ayan ang Rhode Island Red na ito ay dark mahogany no. Magiging dark mahogany ito. Kasi yung ano niya, ayan. Ayan ayan. Dark mahogany yan no. Pakita ko sa inyo masyado. Ayan. So dark mahogany ang kalabasan nito no. Kasi yung grandfather nito ay dark mahogany. Okay? So ngayon, papisa ako dito sa ito din ang kalabasan ng yan no, yung ama, yung pinakaama. Ito yung pinakaunang anak ni sisiw niya, anak niya no, na lalaki. Ito ay may pagka-white. So ibig sabihin lumabas ito ng throwback ito ng Rhode Island White no. So maganda siguro to pag ito din i-breed no. So ang kalabasan nito sa akin ngayon ay inbreeding. So wala naman sigurong ano, sabi nila hindi daw maganda yung inbreeding, pero sa akin inbreeding na to. Ang mangyayari dito inbreeding kasi magkapatid na to no. So tingnan natin
susunod na taon, no? So ayan, magiging inbreeding na to ang aking strain, pero sabi nila masakitin daw ang inbreeding o di maganda ang ano. Pero i-try ko, no? Kasi ngayon, depende naman talaga sa panahon eh. Ngayon ay maaraw. Maaraw ang December na to. So far, ilang weeks na ay walang nagkasipon. Pero kung magkasipon naman ay may agapan naman agad kasi tayo ay marunong na tayong maggamot. Okay? Na-discover natin kung paano gamutin yung sipon, halak, pisik, no? Kahit anong klaseng sakit. Pero ngayon ay malalaki na sila, matibay na to. Ang ano lang dito yung mga maliliit. So, yun ang aking native ay Huluano. So sila yung tiglimlim. Ayan, oh. So Rhode Island Red yan. Babae yan. Inilimlim lang ng Huluano native. So dalawa sana yan eh, namatay yung isa. Kasi yung pinalimlim ko ay 4 lang eh. 4-5 na itlog. Pinalimlim ko kasi malalaki yung itlog na pinalimlim ko, no? Yung jumbo size. Yung itlog ng pinaka-ina nila, no? Okay. So ayan. So nandito na tayo sa punto na yung nakikita ng iba na ito yung gusto nila na magkaroon ng ganitong negosyo. Okay? So mga pros and cons na ano ko sa inyo, mga advantage or disadvantage. Okay, una tayo sa advantage. Ang advantage nito dito sa aking lugar, no? Sa inyong lugar, tulad sa amin ay probinsya, ay dito ang itlog ay puti, yung sa white leghorn. So ngayon, na-curious sila dito sa brown. So ibig sabihin ang sales ko nito ay maganda kasi hindi pa nangingitlog, meron nang nagbayad ng per tray. So napakaganda, no? So ang demand ay lakas ng demand, sales. Ang problema naman ay production. Dahil okay. So ang production, ang disadvantage ay production. Ang demand ay maganda yung sales. Ang disadvantage, ang production nito ay sa 20 piraso ay 6 lang yung o 7 lang yung nangingitlog. At hindi naman to mangingitlog araw-araw sa totoo lang, no? Kasi 26 hours ang manok mangingitlog. So disadvantage ay hindi nangitlog lahat. Dahil another na disadvantage, nagpalimlim ako ng wala akong incubator at wala din akong puhunan, kaya konti-konti. So isa din yan, less ang puhunan, pero nakapagsimula at natuloy, no, ang aking plano at matagal na gusto na magkaroon ng ganitong negosyo. Okay? Another disadvantage nga nasa native chicken tayo nagpalimlim ay hindi sila sabay. Siyempre hindi sila sabay eh. Yung native chicken ko ay noon 4 lang. 4. Din isa lang yung breeder ko. Kinukunan ko ng itlog na palimlim. So ibig sabihin every week lang ako maglalagay ng bagong palimlim. Or every week din ako makapag-harvest ng sisiw. So ibig sabihin hindi sila magkasabay lumaki. Pag hindi sila magkasabay na lumaki, hindi din sila magkasabay ng mangingitlog. Pakonti-konti at darating ang panahon na mag-peak, ito sila lahat mangingitlog. Okay? So yun eh. So ibig sabihin hindi natin ma-address yung demand, hindi natin mahabol ang demand sa sales ng itlog. Okay? So ayun yun, no? Ang advantage
sales, maganda ang sales. Ang advantage ay less ang capital. Magiging advantage na yan din kung less ang capital natin. Ang advantage nito ay naka-pre-range ay semi-organic kasi naka-feeds ako na may mga add-ons na pagkain. Okay? Feeds ako sa umaga, feeds sa hapon. Sa tanghali ay add-ons na mga prutas. Ini na makain nila ay mas ipakain, no? So katulad nito, ang requirement nito ay 20 heads sila. So 120 grams per day ang dapat ma-intake nila na feeds na pagkain sana. So ngayon ay hindi na umabot na sa 80 grams lang sa akin ngayon. Dahil